Ito po yung amin naging pag-uusap ni Colonel Joby Espinido. May text din kayo. Kaya na ma-receive ko ba? Maraming salamat. Yes, boss. Hindi, sir, alam mo, sir, kahapon, nagulat ako sa'yo. Nagulat ako. Sabi ko, hala, bigla nag-ano na si Sir Joby, mga ganyan. Siyempre, nagugulat ako sa inyo eh. Kahit naman si Innocent, kung makita mo, kahit naman siguro ikaw, sir, nagulat ka, di ba? Dahil nakita mo, Duterte vlogger ako, tapos nga naging anti-Duterte ako, naging pro-BBM ako. Kung naman kasi sa katwiran ko, hindi naman ako pwedeng maging anti-Marcos o maging anti-government. Hindi ako pwede. Ngayon, sir, doon ko na-realize, yung naging issue sa inyo, ang dami niyong accomplishment, ang dami niyong naging magandang nagkinawa, bakit nga ba hindi kayo itinaas? Doon ko nakita, sir, sa sinabi niyo na parang naging akin kayo, naging biktima, or parang salitang ginamit lang kayo. Ano ba nangyari, sir? Biktima, the whole story of that war on drugs, yung sinabi ko kahapon, yun na lahat yun na lahat talaga tandaan mo. Yes, sir. 2016, 17. Yes, sir. Tinago ko lang yun natin because I had Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kamusta na po kayo, mga kaibigan, sa ating mga viewer. Huwag niyo pong kalimutan ang mag-like, mag-follow at mag-share ng ating live ngayong umaga. Alam niyo po mga kaibigan, kagabi talagang tinutukan ko ang live coverage dyan po sa Kongreso. Yes. Na kung saan, na-excite po ako kagabi, kahapon, na kung saan, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Ngayong umaga, natawagan ko po si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Kanina po, magkausap po kami kaninang umaga. Anong oras kami magkausap ni Colonel Joby Espinido? Gusto niyo bang malaman kung anong mga napag-usapan namin ni Colonel Joby Espinido? Ang mga tanong ko sa kanya, wala pong scripted yun. Sadyang maganda po ang mga sagot niya. 6:49, 6:48 kami ng umaga magkausap kanina lamang po. Pero, bibitinin ko muna po kayo mga kaibigan. Eh, sweet ma? Sweet ma si Sarah. Nakita niyo ang video, sweet-sweetan sila, di ba? Nung mga panahon na okay pa. Pero hindi na ata nakatiis ang Sarah. Ayun, nagpuputak na ang lola nyo. Di ba? Ganyan talaga ang politika, mga kaibigan. Walang permanent sa politika. Okay, bago po tayo magsimula ng ating live, ito po ang aking almusal ngayon. Lanzones! Lanzones po ang aking almusal. At Ferrero chocolate. Siyempre, hindi mawawala ang coffee. Alam niyo naman ako, coffee lover ako. Iyan ang aking almusal ngayong umaga. Okay. Alam niyo po mga kababayan, kahapon napanood ko nga yung revelation ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Na kung saan, pinakinggan ko talaga lahat ng mga sinabi niya. Nagulat po ako sa revelation ni Colonel Joby Espinido. Si Colonel Joby Espinido, hindi po ligid sa kaalaman, nagkakausap kami yan through cellphone. Through cellphone to. Never pa po kami nag-meet in person ni Colonel Joby Espinido. Never. Hindi pa po kami nagkita ng personal po nung mama. Pero, pag mas may mga katanungan ako sa kanya, pag tinawagan ko siya, sumasagot po siya ng diretsuhan. Sinasagot niya po lahat ng mga katanungan ko. I know na alam niya na nagre-record ako sa mga interview ko sa kanya, na alam niya naman ang pakay ko tuwing pambablog. Vlog lang ang mga ano ko sa kanya. Kanina nga umaga magkausap kami, pero mawalang galang na po sa lahat, papahapiawan ko lang kayo ng aming naging usapan ni Colonel Joby Espinido. Hindi ko lahat ipaparinig, mga kaibigan. Okay? Hindi po lahat ipaparinig.
Ito po yung amin naging pag-uusap ni Colonel Joby Espinido. May text din kayo. Kaya na ma-receive ko ba? Maraming salamat. Yes, boss. Hindi, sir, alam mo, sir, kahapon, nagulat ako sa'yo. Nagulat ako. Sabi ko, hala, bigla nag-ano na si Sir Joby, mga ganyan. Siyempre, nagugulat ako sa inyo eh. Kahit naman sino, sir, kung makita mo, kahit naman siguro ikaw, sir, nagulat ka, di ba? Dahil nakita mo, Duterte vlogger ako, tapos nga naging anti-Duterte ako, naging pro-BBM ako. Kung ano mga sa katwiran ko, hindi naman ako pwedeng maging anti-Marcos o maging anti-government. Hindi ako pwede. Ngayon, sir, doon ko na-realize, yung naging issue sa inyo, ang dami niyong accomplishment, ang dami niyong naging magandang nagginawa, bakit nga ba hindi kayo itinaas? Doon ko nakita, sir, sa sinabi niyo na parang naging akin kayo, naging biktima, or parang salitang ginamit lang kayo. Ano ba nangyari, sir? Biktima. The whole story of that war on drugs, yung sinabi ko kahapon, yun na lahat yun na lahat talaga tandaan mo. Yes, sir. 2016, 17. Yes, sir. Tinago ko lang yun natin because I had... Okay, bibitinin ko kayo doon, mga kababayan. Yung sinabi niya lahat itinago ko since 2016-17, bibitinin ko po kayo ron. Okay? Bibitinin ko kayo kung ano pa ang mga sinabi sa pag-uusap namin ni Colonel Joby Espinido. Okay? Ang pagpuntahan natin, itong pinaka-topic, mga kababayan. Senator Bato, itinuro ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido na nasa likod ng Kota Reward ng Oplan Tokhang. Okay? Yan ang ating pagtapikan ngayon. At yung mga papasok na mga tanga, na mga bobo, na mga basher, na aatake kay Colonel Joby Espinido, welcome kayo rito. Pero sa isang kondisyon, kung mamaya magpapakit ako, dapat doon base. Ibase ninyo ang sasabihin ninyo sa ating live ngayon. Okay? Hindi may utos din kay Bato. Yes! Yan ay ayon mismo kay Colonel Joby Espinido. Yan. Galing kay Colonel Joby Espinido. Okay? Galing sa kanya yan. O ito, isang tanga. Umakyat. Bawal yan, kalbo. I-report kita, wiretapping. Okay. Go ahead. Okay. Ito mga kababayan. Kanina nga magkausap kami ni Colonel Joby Espinido. Ang sabi ko sa kanya, Sir, tuloy nyo sir ang ginagawa nyo kung alam nyo pong tama kayo at nasa tama kayo. Total, paritero na rin naman po kayo. Okay matakot. Total, sinabi nyo nga, nagamit kayo during Duterte administration. Di ba? Nagamit kayo. Sabi ko sa kanyang yan. At hindi naman ang sinabi ninyo, sir. Pagkatotohanan yan, sir, nasa likod nyo kami, pati ang mga tao nakasuporta sa inyo. Ang ganda ng pag-usap namin ni Colonel Joby. May mga napag-usapan kami kanina na mga hindi niya pa na-mention sa House Committee hearing kahapon. Ayokong pangunahan ng Kongreso doon sa kung ano pa man ang isisiwalat ni Colonel Joby Espinido, bagkos paunahin natin ang Kongres bago ko po ilabas kung ano po yung mga interview ko sa kanya kanina. Pero by the way, maraming salamat kay Colonel Joby dahil kahit na paano busy siya, nabigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-usap kami. Pero itong puntong nakuha ko rito, mga kababayan, narinig yung tanong ko sa kanya. Nagtataka po ako, Sir Joby, bakit po kayo hindi man lang umangat ang inyong ranggo? Ang dami po, ang daming accomplishment ni Colonel Joby na nagawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po makakaikakila yun or hindi yun mapapasinungalingan. Ang masakit dito pa sa nangyari kay Colonel Joby na kung saan na binawit pa siya sa drugs. Ibinawit pa siya. Pinalabas pa doon na siya daw ay tumatanggap.
May maririnig pa tayo kahapon, mga kaibigan sa House Inquiry kahapon, na sinabi pa ni Colonel Juby, bata mo ako, boss, tao mo ako. Sinabi niya kay Senator Bato daw yun. Yan po ay nasa Congress record po yan. Ang sagot daw sa kanya ni Senator Bato, hindi kita tao. Hindi kita bata. Ang bata ko dyan, yung happy niya ata, yung official ata ni Joby Espinido. Yun ang sinasabi ni Senator Bato sa kanya na sinagot. Yun ang sinabi sa kanya ni Senator Bato. Ayon kay Joby Espinido. Alam niyo mga kaibigan, ang sabi ko nga sa inyo ng mga past, wala akong masabi kay Senator Bato. Ang dami ko sa kanyang inilapit. In fairness, mga kababayan, ang dami kong inilapit kay Senator Bato na mga pasyente na nangangailangan ng financial assistance. Hindi niya po nireject yun. Hindi niya po nireject yun. Hindi niya po nireject yun. Bagkos, tinulungan ni Senator Bato. Pero, yun naman ay mandato niya na tumulong Ano niya? Pero, dito sa lumalabas na issue na allegation ni Colonel Joby Espinido, dito ako nagugulat at I think nagugulat din ngayon ang mga kababayan natin na kung saan ang sinasabi sa lahat daw ng mga quota, reward, si Senator Bato ang nasa likod. Hindi natin alam ang totoo. Pero mga kababayan, kung titignan nga naman natin, bakit nga ba ang mga namatay sa drug o plantokhang nung panahon ni Pangulong Duterte puro mga kalaban sa sindikato? Di ba? Pero in fairness sa kay Colonel Joby Espinido kahapon, hindi niya pilit sinasangkot si Pangulong Duterte. Kaya po ito hindi masasabi natin na pamumulitika ang ginagawa ni Colonel Joby. Iniiwas niya kahapon si Pangulong Duterte. Ang mga tanong sa kanya nga, anong rektang order sa'yo ni Pangulong Duterte? Hindi niya sinasagot. In fairness, sa aming pag-usap ni Colonel Joby, hindi niya rin sinasangkot si Pangulong Duterte. Bagkos ang inaano niya lang si Senator Bato na kanyang naging chief PNP noong mga panahon na yun. Di ba? Yeah, pati si Senator Bongo, dinadawit din rin. Di ba? Tungkol doon sa isyo. Pero ang nakakaano rito mga kababayan, pag ang pagkakaalam ko po pag ang isang pulis magandang accomplishment, maganda ang ginagawa, halos maraming nahuli o nagkaroon ng enkwentruhan, nabibigyan ng promotion. Di ba? Bakit si Colonel Joby hindi nabigyan ng maayos na ranggo? Doon ka nakakapagtaka. At nung binugtong niya yung salita na siya ay ginamit lamang at siya ay nilaglag, nakakawindang. Pakinggan mo natin yung mga sinabi niya kahapon bago tayo magtuloy-tuloy ng ating live ngayon. Okay? Pakinggan niyo muna to. Yun po yung mga isa sa mga sinabi kahapon ni Colonel Joby Espinido. Isa po yun. Now, itong next na isang video para tuloy-tuloy na tayo sa ating live. Hindi na tayo paputol-putol ng ating pinaka-topic. Ito pa po isang video na kung saan tinanong siya ni Congressman Joel Chua ng district ng Maynila na nakakasakop niya sa Quiapo. Pakinggan po natin yung mga tanong sa kanya ni Congressman Joel Chua. Marching order po sa inyo. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So your honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious
for us an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all Masasabi means. ko. Yes. Okay. So paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala. The other kuta naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Narinig nyo naman siguro yung mga sinabi ni Colonel Joby Espinido na kung saan nga lantaran niya na inano si Senator Ronald Bato de la Rosa na kung saan nung time ng panahon niya as PNP chief, yun ang utos sa kanila daw, di umano. Yung kota para daw sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun ang inaano ni, sandali ha, pinipin ko lang yung kuwan. Ayun. Yes, wait lang. Inaano ko lang. Sa mga gustong mag-join po, dyan tayo magtalakayan para maka-join kayo. Yan. Para makapag-join po kayo sa live natin. Yan. 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 Yan po yung gustong umakyat sa hagdan. May mga kaibigan, sabi ko nga doon dati, nung panahon dati ni Pangulong Duterte, walang vlogger na napasama doon sa mag-iimbestiga sa mga napatay sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Bukod tangi lamang ako. Doon lang sa mga order sa amin ng DILG, ng kamkrami ng panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat ipapositive sa war on drugs. Lahat ng mga napatay. Para, ang dating nito, parang pagtatakpan mo yung sinasabing na naging biktima lang daw ng war on drugs ng panahon ni Pangulong Duterte. Ako, doon, napasama ako doon. Hindi mapapasinungalingan yun na kahit na sinong vlogger dyan. Kasi rekta ako nakasama sa mga meeting na budgetan ako doon. Pinaikot ako sa ibang region. Kaya aware ako doon. Buo ang memory ko doon. Ngayon, itong nakakagulat. Yung mga sinabi kahapon ni Colonel Joby Espinido. Ano po ang inyong saloobin sa mga binitawan pahayag ni Colonel Joby Espinido? Kayo po ba ay naniniwala? Kayo po ba ay sa tingin nyo nagsasabi ng totoo? Si Colonel Joby Espinido, ano ang inyong saloobin sa usapin ng mga binitawan niya about kay Senator Bato? Kung kayo naniniwala, pwede po kayong mag-join sa ating live, mga kaibigan. Pwede po kayong sumali sa ating live ngayon. Pwede nyo pong ipakita ang inyong sa tingin ninyo na kayo naniniwala sa mga binitawan pahayag ni Senator
ni Joby Espinido about nga po dyan. Kung may ano kayo. Ano po ang inyong saloobin, mga kaibigan? Sa tingin niyo po ba nagkasabi ng totoo? Si Senator, ay si Joby, senator ako ng senator. Sa tingin niyo po ba? Dali may ano lang ako. Nagkasabi ba siya ng totoo? Yung kanyang mga binitawan na salita kahapon? Naniniwala ba kayo? Sa kanyang mga ano? O kahit po DDS kayo? Kahit DDS, hindi ko kayo babarahin. Ito nga ang tanong ko Naniniwala ba kayo? O yun lang, sa mga binitawan salita na mga pahayag ni Colonel Joby Espinido. Yun. Yun ang tanong ko. Kung ang sasabihin ninyo against kay Colonel Joby Espinido, hindi ko kayo kukontrahin. Kasi opinion niya yan. Opinion niya yan. Welcome kayo dyan. Kunin lang natin yung reaction ninyo. Kahit na pro-Duterte ka, anti-Duterte ka, Marcos ka, supporter, welcome po dito. Totoo po sir ninyo lahat ng sinabi ni Colonel Joby Espinido. Hindi po Joby, Joby Espinido. Kasi alam niyo po mga kaibigan, nanunood po sa atin si Colonel Joby Espinido. Nanunood po sa akin yan. Nakasubaybay po sa akin yan. Kasi ito pong mga live ko, pino-forward ko din po kay Colonel Joby Espinido sa Viber niya. Kaya nakamonitor sa akin yan si Colonel Joby. Now, kung ano pong saloobin nyo sa kanya, pwede nyo pong iparating. Pwede nyo pong ilabas dito sa live natin para makita niya. Di po ba? At least, kung kayo sa tingin nyo, di kayo naniniwala, walang problema ron. Di ba? Wala pong problema doon, mga kaibigan. Kung naniniwala ba kayo sa kanya o hindi, wala pong problema. Kung ano man ang saloobin nyo, may gusto kayong iparating kay Colonel Joby Espinido, pwede nyo pong ilabas dito sa ating live para po maiparating natin sa kanya. Di ba? Magandang bagay po yun, kahit papaano. Kaya pag gusto nyo pong sumali sa ating live, nandyan po, nakapin po dyan sa pinaka main message po, nakapin po dyan yung inyong ang ating link ng ating tuwan. Ito, marami nagko-comment na dyan na naniniwala sila sa sinasabi ni Colonel Joby Espinido. Iba pa rin po yung nagsasalita tayo ng live. Ika nga. Ayan po, ang pin. Nandyan po ang pin. Ulitin ko po ano ang opinion mo kay Colonel Joby Espinido sa makanyang mga pinakawalan kahapon na revelasyon laban kay Senator Bato at kay Senator Bongo. Dalawang pinangalanan niya dyan Ito po yung sagot tala kahapon. Baka naman sabihin, bias tayo. Ito po yung naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon doon sa allegation sa kanya ni Colonel Joby Espinido. Iyan. Sandali lang 100% true he tells. Iyon. Naniniwala sila kay Colonel Joby Espinido. Totoo po yung sinabi niya, wala niya ni Oy diretso ang sinasabi ni Joby Espinido. Iyan. Alam nyo guys, kailangan po ngayon ni Colonel Joby Espinido ng suporta ng sambayan ng Pilipino. Kailangan ni Colonel Joby Espinido ng suporta at dasal. Tulungan po natin siya. So ayun nga po, napakasaklap ng inabot, sinapit nitong si Colonel Espinido. Biruin niyo po, magre-retire na siya. Magre-retiro na siya pero colonel pa rin. Hindi man lang niya naranasan na maging general. Di ba po, sa kabila ng napakarami niyang accomplishment, sa kabila ng napakatindi na mga ginawa niya para dito kay Digong, nagmukha po siyang nagmukha siyang berdugo. Nitong si Digong sa lahat po ng mga naging kalaban nito sa droga, sa usaping droga, ito po ang kanyang naging parang utusan na riding in tandem. Diba? Nakakalungkot lang na ang atin pong magiting na pulis na si Colonel Joby Espinido ay hindi man lang po nalagyan kahit na isang star dito sa kanyang mga balikat. Diba? So,
Alam niyo po sa totoo lang hindi ito makokontre ng mga mga makadigong, mga DD sheet, mga dagang palengke, hindi nila ito makokontra. Alam niyo po kung bakit? Kasi po si Joby Espenido, alam yan ng lahat ng DDS na kapita-pitagan yan at talagang sinasaluduhan, hinahangaan ng mga DDS. Kahit saan na magkaroon po ng mga krimen na malulupet, lagi nilang sinasabi, lagi nilang kino-comment yan na ilagay diyan, italaga diyan, gawing PNP yung city chief o kaya town chief etong si Joby Espenido dahil po alam nila na napakatapang nito at wala po itong sinasanto. Kahit nga doon sa Senate hearing sinabi naman nitong si Joby Espenido talagang kinakatakutan siya ng kanyang mga kapwa kapulisan. Kapwa pulis natatakot sa kanya 'Di ba? Di lalo pa yung mga gumagawa ng krimen. 'Di ba po? Kaya nga ito hindi nila 'to makokontra. Wala talaga silang masasabi dito nga sabihin nila si Joby Espenido binayaran, sabihin nila si Joby Espenido pinangakuan ng pwesto sa gobyerno, o kaya sasabihin nila ito ay kasama sa pagpupulburon. 'Di ba ganoon naman palagi kapag naging kumbaga nagsalita laban sa mga Duterte. Ganoon naman lagi ang kanilang bintang o ang kanilang sagot, 'di ba? Ang kanila kagad argumento kasama to sa pagbabangag, kasama to sa sindikato daw ng ating Pangulo at ni First Lady, lagi na lang pong ganoon. Pero pagdating dito kay Joby Espenido, mahihirapan sila na sirain ang taong ito. Bakit? Alam nila yun. Alam nila yun. Hindi maikakaila. Isang Joby Espenido talagang loyal ito noong kapanahunan ni Duterte. Talagang loyal ito sa ating presidente noon. 'Di ba? Kahit saan nga ito dalhin, kahit saan ito i-assign, talagang talagang palaban to. Talagang hindi ito pwede na magkaroon ng kumbaga hindi susunod kay FPRRD noon. Ako. Basta merong nangyaring nangyaring mabigat na krimen, Joby Espenido kaagad ang gusto nilang gawin doong PNP municipal chief o town chief o kung ano man ang tawag diyan. Ang nakapagtataka lang po talaga sa dami ng kanyang mga nagawang achievement, sa dami ng na-neutralize niya na mga sumisistema ng illegal na droga. Never po nakarating sa pagiging general ang isang Joby Espenido. Actually, ang akala ko nga, general na nga to Akala ko nga talaga mataas na rango nito. Kasi nung panahon ni Digong, di ba, matunog ang pangalan nito. Kahit nga nito nga nangyari yung sa Negros Oriental, yung kay Gobroel Degamo, Espenido pa din ang sinasabi ng mga DDS na ilagay diyan dahil kayang-kaya nitong in-neutralize ang lahat ng mga gumagawa ng krimen sa isang lugar. 'Di ba? Parang alam niyo yung nangyari din pati dito kay parang si Palparan, 'di ba? Noong panahon ni Gloria naman, yan nang naging berdugo ni Gloria. Kita niyo, grabe talaga sa dami ng nakalaban nito, sa dami ng nagawa nito, sa dami ng mga naging accomplishment, kernel pa rin hanggang ngayon. Alam niyo po kung ito ambisyoso o matakaw sa promotion, mukhang pera, 'di ba? Dapat ngayon baka 5-star general na 'yan. 'Di ba? Baka ngayon na 'yan, talagang napakataas na ng rango. Pero 'di ba? Mo magre-retiro ka na, kernel ka pa rin. Sa kabila ng mas marami pa naman siyang achievement kaysa sa ibang kapulisan. Diba? Mas marami pa siyang achievement sa ibang kapulisan. Yung ibang kapulisan hindi naman kilala, hindi naman matunog ang pangalan, 'di ba? Pero general ngayon.
'Di ba? Kaya hindi po nila 'to makokontra, yung mga sinasabi ni Joby Espinido. Ang tagal niyang kinimkim 'to. Ang tagal niyang tinago sa kanyang sarili 'to para kanya pong kumbaga yung 'di ba parang ang bigat sa dibdib nun na ang tagal mong kinimkim itong mga bagay-bagay na ito na alam mong kumbaga hindi ito pangkaraniwan, 'di ba? Talagang kahit nga mga kongresista yung bigat ng kanyang mga isiniwalat talagang hindi matatawaran, talagang nakakabigla, nakakagulat, 'di ba? Kahit na meron na tayong hinala kung sino talaga ang, kumbaga promotor ng mga EJK, kung sino talaga ang, nag-utos, ng mga ganitong, napakalagim na pag-uutos, 'di ba? 'Di ba, nakakagulat pa rin na malaman na ang isang Joby Espinido ang siya pang magsisiwalat nito. Po, ang bigat siguro ng kalooban niya, 'di ba? Eto Sabadista pa 'to, Seventh-day Adventist pa 'to. Kumbaga, yung kanyang siguro dala na rin ng konsensya, baka nakokonsensya na rin siya dahil siguro sa dami ng kanyang natrabaho, 'di ba? Para sundin lamang ang utos nitong kanyang mga boss noon, simula kay Digong hanggang dito kay Bato de la Rosa, 'di ba? Tapos alam niyo po ang mahirap nito, napakadaling i-deny Alam niyo, 'yan ang katotohanan niya. Napakadaling i-deny ito nila Digong at nitong si Bato de la Rosa. Alam niyo po kung bakit? Kasi 'di ba hindi naman sila uma-attend sa Senate hearing Ayaw nilang magpakita. Ayaw nilang magpunta. 'Di ba? Kaya nga dapat dito mga ipasubpuina na ito. Sa Congress hearing pala, ipasubpuina na ito, ipatawag na talaga 'to at kailangan sagutin, 'di ba? Ala namang immunity yung mga ganyan tao dapat, 'di ba? Si Digong, normal na lang na citizen ng Pilipinas. Tapos si Bato de la Rosa, 'di ba? Kahit na senador, hindi pwedeng gano'n na hindi sasagot at hindi liliwanagin kung ano ang kanyang mga naging partisipasyon dito sa EJK. 'Di ba? Pati si Bongo, doon daw sa Pogo, 'di ba? Nabanggit din ni Colonel Espinido. Alam niyo na ko pag tinawag Colonel kasi nanghihinayang ako sa dami ng naging accomplishment niya nung panahon ni Digong. Bakit hindi ginawang hindi ginawang general, hindi man lang itinaas? 'Di ba? Hindi man lang binigyan ng mas mataas na ranggo sa kabila ng napakaraming accomplishment. Ako po talaga hindi makapaniwala talaga na hindi siya general. Nung lumabas nga yan sa Senate, sa Congress hearing, ang sabi ko pa, General Espinido, yun pala Colonel pa rin. 'Di ba po? Alam niyo po kung meron man talagang reliable source dito sa mga patungkol sa mga Duterte, isa yan si Joby Espinido. Tapos etong si Nino Barsaga, alam niyo po, ito si Kuya Nino, dapat din dito maimbitahan sa Kongreso Alam niyo kung bakit? Kasi isa ito sa mga nag-imbestiga noon sa EJK, mga binayaran para maglabas ng mga investigasyon na ang resulta ay puro pabor sa ating presidente noon na si Digong. Alam ni Kuya Nino yan, kinuwento niya sa akin yan. Alam ko tinapik niya na rin yan na noon ay ginawa silang mga investigador kunwari iniimbestigahan ng EJK pero ang ilalabas sa kanilang investigasyon, ang resulta dapat o ang kanilang report dapat puro pabor kay Digong, puro pabor sa administrasyon noon. Isa si Kuya Nino sa nakakaalam kung ano ang nangyayari diyan sa EJK na yan. Alam na alam ni Kuya Nino yan. Alam din naman syempre yan ng ibang mga vlogger. Pero syempre, di ba hanggang ngayon, maka Duterte sila. At baka under payroll pa rin sila ng mga Duterte. Si Kuya Nino, tumiwalag na dyan, di ba? Simula nung kinalaban ni Digong, etong si PBBM, di ba? Medyo umano na si Kuya Nino dyan, tumiwalag na. Kasi nga, hindi naman maganda talaga na kalabanin mo ang administrasyon. Dahil,
yan ang ano natin, yan ang presidente natin. Hindi natin pwedeng kalabanin si PBBM kasi yan ang nagdadrive ng ating gobyerno, ng ating mga buhay ngayon bilang mga Pilipino. Diba? Kapag bumagsak ang pamahalang Bongbong Marcos, lahat naman tayo babagsak. Hindi naman pwedeng tayo lang na mga sumuporta kay PBBM mga babagsak tapos silang mga maka-Duterte aangat. Hindi naman eh. Tayo din ang mapapasama, tayo din ang mahihirapan, tayo din ang mga mawawalan ng pangkabuhayan, tayo din ang hindi matutulungan ng gobyerno kapag naghirap ang gobyerno. 'Di ba? Saka napakahirap pong ipagkatiwalang muli sa isang Duterte ang ating pamahalaan. Katulad niyan, kapag may nangyaring hindi maganda kay PBBM, kunwari magtagumpay etong mga Duterte na ito, etong mga kibulok na ito para pababain sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong buhay ang maibibigay na naman sa atin ng isang Duterte? Laganap na naman ang EJK, laganap na naman ang mga kriminalidad, laganap na naman ang kaguluhan. Sasabihin mapayapa, takot ang mga gumagawa ng krimen. Pero hindi totoo 'yun, hindi totoong noong panahon ni Digong takot ang mga gumagawa ng krimen. Yung mga hindi nila kaanib, yun ang takot. Ang ginawa nilang kriminal, yung mga lespo. Diba? Yun ang ginawa nilang lespo dahil sa quota system, sa reward system. Yung mga lespo, ang ginawa nilang parang legal nilang taga-gurgur. Yun ang katotohanan yan. Kaya nga 'di ba sabi ni Colonel Espenido, ang PNP ang isa sa mga pinakamalaking crime syndicate noong kapanahunan niya. Medyo may reaction diyan ng PNP pero sa akin pong palagay ito po ay parang na-misinterpret nila. Noong panahon ni Digong 'yun, hindi ngayon. 'Di ba? Nung panahon ni Digong nga kasi talagang ginawa ni Digong kumbaga, tinaasan niya sahod ng mga pulis, nagbigay ng quota system, nagbigay ng reward system. Totoo naman na sinabi ni Colonel Espenido, nakatanggap nga daw sila ng 600,000, di ba? So, yun talaga ay ginawa nila legal na taga-gurgur etong mga kapulisan noong panahon ni Digong. Nakakalungkot lang talaga na nasindikato tayo nabudol tayo. Yung akala natin matinong presidente, akala natin crime buster talaga at lumalaban talaga sa katiwalian, lumalaban sa mga Arrhenius Cup ba yun? Arrhenius Cup, yung mga pinatawag pa noon sa pangalan nito doon po sa Malacanang, 'di ba? Pero yun pala hindi pala totoo yun, puro drama lang pala yun, Kunwari lang pala yung pautot na yun ni Digong. 'Di ba? Kunwari lang na sinesermonan niya yung mga pulis ng ganun, pero yun pala, 'di ba? Kunwari lang pero pagtalikod ng mga pulis na yun, sila rin pala ang nag-uutos na gumawa ng ganong karumal-dumal, 'di ba? Ay nako, yan ang pinakamalaking budol sa kasaysayan ng ating bansa, sa kasaysayan ng mga Pilipino. Yan ang pinakamalaking budol na naranasan natin sa isang presidente. Nabudol tayo. Akala natin yung taga Davao napakagaling, akala natin yung taga Davao talagang mamahalin tayo mga Pilipino. Akala natin yung mga taga Davao yung taga Davao na presidente na yon magiging isa sa best president ng ating bansa. Pero ngayon, 'di ba, sa mga nalalaman natin ngayon, nakaka-turn off at nakakadismaya po na yung pinagkatiwalaan natin ng 6 na taon. Bukod sa binaon tayo sa utang, pinapasok ang pogo na puro kaguluhan ng dala, puro krimen ang dala at itong mga paglilipat pondo na nalugi ang gobyerno. Di ba napakarami? West Philippine Sea, pagkiling sa mga Chekwa. Di ba po, lahat ito ay resulta ng pagiging gullible nating mga Pilipino na madali tayong mahulog ang loob natin sa
konting bunganga, konting pang-uuto lang, nagtitiwala tayo. Ganun tayo kabait eh. Diba mabait tayo mga Pilipino eh. Kaya ayun, ano nangyari? Nauto tayo. Nabudol tayo. So, magpapabudol pa ba ulit tayo? Pagbayang mga yan, kumandidatong sa Senado o kaya ay kumandidato sa kahit anong posisyon, iboboto pa rin ba? Diba? Magising na tayo sa katotohanan. Hindi po the greatest or the best president ng ating bansa si Digong. Hindi totoo yun. Sila lang ang mga nagproklama nun. Yung mga hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa kanya. Pero tayong mga nagising na at nalaman na natin na ang ating pinagkakapitagang presidente noon ay binudol tayo sa loob ng 6 na taon. Huwag na po tayong bumotong muli ng isang Duterte. Kawawa po tayo mga Pilipino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog at sa panonood po ninyo sa vlog ni Kuya Nino Barsaga. Sana ma-subscribe nyo din po siya. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.